Mga kababayan, sa mga nakalipas na araw, isang mahalagang balita ang umusbong na hindi lamang nakakuha ng pansin ng mga eksperto sa depensa kundi pati na rin ng buong rehiyon ng Asya. Napabalita na ang bansang Indonesia ay nagpahayag ng malaking interes na makuha o magamit ang mga barkong pandigma na kabilang sa Asagiri-class destroyer, na ginawa at kasalukuyang ginagamit pa ng bansang Japan. Higit pa rito, nakumpirma na ang mataas na antas ng pag-uusap ay naganap na sa pagitan ng mga kinatawan ng Indonesia at ng Japan Defense Minister, kung saan tinalakay nila ang posibleng paglilipat ng mga barkong ito sa hukbong dagat ng Indonesia. Sa kasalukuyan, isa pa lamang na Asagiri-class destroyer ang naka-retire sa serbisyo ng Japan, kung saan ni-retire ito noong ika-23 ng Marso taong 2026. At papalitan ito ng mas moderno at mas makabagong Mogami-class frigate, habang ang natitirang 7 unit ay kasalukuyan pa ring ginagamit ng hukbong dagat ng Japan. Upang mas maunawaan natin, alamin muna natin kung ano nga ba ang Asagiri-class destroyer. Ang destroyer na ito ay kilala bilang isa sa pinakamatibay, pinakamabisang gamitin, at makabagong uri ng barkong pandigma na binuo ng Japan. Dinisenyo ito hindi lamang upang magsilbing pananggalang sa karagatan, kundi mayroon din itong kakayahang magsadya, magbantay, at tumugon sa iba't ibang uri ng banta. Mayroon itong mahusay na pananggalang laban sa panganib mula sa himpapawid, sa ibabaw ng dagat, at maging sa ilalim ng tubig. Dahil sa matagal ng karanasan at husay ng Japan sa paggawa ng mga sasakyang pandagat, itinuturing ang Asagiri-class bilang kagamitang may mataas na kalidad, mapagkakatiwalaan, at napatunayan na sa mahabang panahon ng paglilingkod. Ang barkong ito ay may bigat na nasa 3,500 hanggang 4,900 tonelada, mas malaki at mas mahusay ang kagamitan kumpara sa Abukuma-class destroyer escorts na balak kunin ng Pilipinas. Sa kabilang banda, bakit nga ba ito napili at gustong makuha ng Indonesia? Alam naman natin na ang Indonesia ay kilala bilang pinakamalaking kapuluan sa buong mundo, na binubuo ng libo-libong pulo at may napakalawak na sakop na karagatan. Dahil sa ganitong geography, napakahalaga para sa kanila na magkaroon ng matatag at malakas na hukbong pandagat upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo, likas na yaman, at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Sa mga nakalipas na taon, patuloy nilang pinapatibay ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol upang makasagot sa anumang hamon, mula sa mga isyu sa teritoryo, pagpigil sa mga iligal na gawain sa dagat, hanggang sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Ang pagkakaroon ng mga barkong tulad ng Asagiri-class ay magiging malaking dagdag sa kanilang lakas at kakayahan. Ang pagpupulong sa pagitan ng Japan Defense Minister at ng mga opisyal ng Indonesia ay isang malinaw na talagang seryoso ang Indonesia sa pagkuha ng destroyer. Dahil mayroon ng kasunduan sa depensa ang dalawang bansa, posible ring ibigay na lamang ito ng Japan bilang tulong sa kanilang kaalyado. Napabalita rin noon na nais sana ng Japan na ilipat ang mga Asagiri-class sa Pilipinas, ngunit dahil isa pa lamang ang itinigil sa serbisyo, maaaring unahin muna nila ang Indonesia. Mayroon pa namang 7 unit na nasa serbisyo, kaya kapag ang mga ito ay itinigil na rin balang araw, maaari ring makakuha ang Pilipinas kung naisin nila. Gayunpaman, medyo mataas ang gastos sa pagpapanatili at maraming tauhan ang kailangan para sa mga ganitong barko. Dahil sa limitadong budget ng Pilipinas para sa modernisasyon, maaaring magdadalawang isip muna ang pamahalaan bago ito tanggapin, kahit pa ito ay ibigay ng libre. Malaking tipid kasi kung puro brand new na ang kukunin ng Pilipinas. Ngunit dahil sa kakulangan ng pondo, wala tayong ibang magagawa kundi ang kumuha ng second-hand na barko bilang pansamantalang solusyon upang mapunan ang kakulangan ng ating hukbong pandagat. Kahit na hindi na ito bago, kapag nilagyan ng mga makabagong kagamitan at sandata, kaya pa rin itong makipagsabayan sa mga mas bagong barko. Dahil sa laki nito, may laban ito sa banggaan, kaya maganda ito gamitin sa pagpatrolya sa West Philippine Sea. Dapat kumuha ang Pilipinas kahit 2 unit lang ng barkong ito. Kaya abangan na lang natin, iyon lamang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig.